Napangiwi si Johan paglapat pa lamang ng mga paa niya sa orang medan. Lumot kaagad ang natapakan niya. Misteryosong nahawi ang fog, kaya naaaninag niya ang kabuuan ng upper deck ng barko. Ang dumi-dumi noon, kinakalawang at nilulumot. Parang nanggaling iyon sa ilalim ng karagatan at umahon lamang muli. Kinilabutan siya, hindi dahil sa takot sa multo na maaaring nananahan doon, kundi sa posibilidad ng tetano. Baka kapag humakbang siya roon ay tuluyang bumigay ang kalawanging lata at gumuho. Madadamay pa siya sa pagbagsak at matutusok ng mga kalawanging bakal. "Boss! Okay there!" Sigaw ng tauhan niya sa ibaba. Sinilip niya iyon, ngunit sa makapal na hamog na bumabalot pa rin pala sa ibaba ay wala siyang makita. All good, all good. Hey, you stay there, ha? Don't run away with my yacht. Do you hear? I hear. Tugon noon. Napangiwi ulit si Johan. I hear ang puta. Ang hirap makipag-usap sa engot sa English. Pero kahit hirap sa Ingles ang tauhan niyang iyon, ay hindi pa rin niya iyon dapat maliitin. Malay niya ba nang itinatakbo ng utak noon? Baka mamaya naitakbo na pala ang yate niya o nailangoy. Nakapamewang niyang hinarap muli ang barko. Ngayon, nasa na ba tayo? Naglakad-lakad siya at nakiramdam. Hello! I would like to speak with your captain. You drop a ladder so I climb up. Is there something you want to tell me? I'm open for a business deal. Habang nagsasalita ay nakahanda naman ang kanyang baril. Hindi siya sigurado sa pakikipagnegosasyon sa mga pirata. Unang beses niya ito kung sakali. Ilang saglit na nahimik si Johan. Walang naging tugon ang mga sakay ng barko. Ano kayang trip ng mga yun? Senyales na pinaaakyat siya sa paglalapag ng rope ladder, pero ayaw naman siyang harapin. Tawagin kaya niya si Jaka, yung kaisa-isa niyang tauhang natira? May narinig siyang kahol ng aso. Dali-dali niyang nilingon ang pinanggalingan noon. Nahuli pa ng mga mata niya ang papalayong buntot ng aso. Pumasok iyon sa isang pinto kaya sinundan niya. Isang dire-diretsong pasilyo iyon, ngunit wala ang aso. Nilentihan niya ang madilim na koridor at sa dulo ay may nakita siyang sumilip. Hey, wait! Punyeta! Alam ko na tong ganitong style Napanood ko na to Pinasusunod siya ng mga pirata. Pagkatapos, kapag na-corner siya, ay tsaka siya babanatan at ikukulong. Kaya hindi siya susunod sa kung sino mang sumilip na iyon. Bumuelta siya para bumalik sa yate. Hindi na bale. Palalampasin na lang niya ang pambubunggo ng mga ito. Dapat nga ay hindi siya pumanhik sa barko. Ngunit dahil may kayabangan din siya, hayon siya at malapit nang mahulog sa patibong ng mga pirata. Go ship ang puta! Ngunit bakit wala na ang pintong pinasukan niya? Dead end ang nalingunan niya at ang tanging daan lamang ay ang dumiretso siya. Nagtaasan yata ang mga balahibo niya sa katawan. Bakit nawala ang pintong pinasukan niya? Ghost ship nga ba ang napasok niyang iyon? Isang bagay lang ang makakasagot sa kanyang katanungan. Aparere! At parang magic, naglabasan nga ang nasa 100 ng espiritu ng mga pumanaw sa barkong iyon. Mga nangangasul ang katawan at distorted ang mga mukha. Nanlalaki ang mga mata, tila nilamo na ng katarata. Ang mga bibig ay nakanganga sa mga anggulong tila nananakot o kaya tinakot. Nakataas ang mga braso ng mga iyon na tila nanlalaban o may kung anong iniiwasan. Putragis naman, kanina lang iniisip kong kaabnormalan ang buhay ng mga kasador, tapos ito ako ngayon. Ano,
Kaya ba nagpakita itong kalawanging lata na to sa akin? Nayayamot siya. Alam na niya kung ano ang ibig mangyari ng mga tripulanteng multo sa harapan niya. Siyempre pa, hihingi ng katarungan. Lagi namang ganoon. Hanep lang, kasi hodang busy siya sa pagpapayaman. Nagsisilbi ng sintensya niya sa bilangguan o kahit nagpapahinga sa karagatan ay talagang nilalapitan siya ng aswang, demonyo at ng mga multo. Pero teka, paano siya nalalapitan ng mga tinamaan ng magaling? Suot niya, wala ang medalyon niya. Tanging ang itim na tali lamang sa kanyang liig ang naroon. Putol iyon at wala ang Saint Benedict's medal. Nasa bunutan niya ang sarili. Baka napigtas kaninang papaakyat siya dahil nagpasabit-sabit sa lintik na rope ladder. Hindi na niya namalayan na nalaglag iyon, kung sa yate, sa labas ng barko, o kung kamalas-malasan ay sa tubig ay hindi na niya alam. Leche talaga, putang ina. Sumpa ang buhay na to. Tumingala siya sa kalawanging kisame ng barko. Thank you ha sa second chance ha, Papa God. Sobrang meaningful. Sarkastiko niyang wika. Ang akala niya ay yung mga fallen angels daw ang kakalabanin niya. Ngunit hayon siya, nakaharap sa mga multo. Baka naman fallen angels ang may kagagawan ng kamatayan ng mga crew ng Orang Medan? Aba malay niya. Ikiniling-kiling niya ang ulo. Uumpisahan na niya at nang matatapos na, nakarating si Johan sa chart room. Wala siyang makitang kahit ano roon maliban sa lalaking sa palagay niya ay ang kapitan. Espiritu rin iyon. Siyempre pa, may kung anong tinitingnan ito sa mesa. Nang mag-angat iyon ng tingin sa kanya, ay biglang nag-iba ang ayos ng buong silid. Tila bumalik siya sa nakaraan dahil sa kulay sepia na paligid. May mga tao rin doon na sa tansya niya ay siyang mga tripulante. Nakita rin niya ang isang lalaking nakasuot ng cap ng kapitan na may kung anong itinuturo sa chart na nasa mesa. Hindi niya naririnig ang pinag-uusapan ng crew, ngunit seryosong-seryoso ang mga iyon. Humakbang siya at tinansya kung maaari ba siyang lumapit sa aparisyon sa kanyang harapan. Tila walang nakapapansin sa kanya, kaya lumapit pa siya hanggang sa mabistahan niyang maigi ang nakatala sa chart. Hindi niya maintindihan ang mga nakatala roon dahil isinulat iyon sa ibang lengguwahe. Kukunan sana niya ng pictures pero naisip niyang baka hindi rin rumehistro sa kamera ang mga iyon. Isinulat na lamang niya isa-isa sa kanyang cellphone. Hindi niya pa natatapos kopyahin ang mga iyon ay nawala na ang mga aparisyon. Nawala na rin ang espiritu ng kapitan. Maging ang chart sa mesa ay naglaho rin. Huminga ng malalim si Johan at lumabas. Habang naglalakad ay narinig na naman niya ang mga kahol ng aso. Buntot na lamang uli noon ang nakita niya. Napapalatak siya. Itong pagsunod-sunod ko sa lintik na asong to ang nagpahamak sa akin eh. Bagaman diskumpiyado ay sumunod na rin siya. Naroon na rin lang naman ay sulitin na niya ang kapahamakan. Napansin lang ni Johan na kadalasan pala ay mga aso nga ang nagdadala sa kanya sa disgrasya, kagaya na lamang ng mga alaga ni Daria na isa palang aswang, si Derek na naging kimat at ngayon naman ay ang aso ng Orang Medan. Nakayayamot isipin na paboritong hayop pa man din niya ang mga aso, pero sa tuwing may aso sa paligid niya ay nalileche siya. Magkagayon man, gusto pa rin niyang magkaroon ng pet dog kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Gusto niya yung maliliit na cute kagaya ng Chihuahua, Shih Tzu, Poodle, Beagle
at Pembroke Welsh Corgi. Pero gusto rin naman niya ng malalaking breed, kagaya ng American Bully at Chow Chow. Naiisip pa lang niya kung gaano kasarap yakapin ng mga iyon ay nanggigigil na siya. Matagal na niyang gusto ng aso. Hindi sila nag-aalaga ng hayop sa bahay nila noong bata pa siya dahil na rin sa mga paranormal shit ng buhay nila. Ayon sa kanyang ama ay masyadong malakas ang pakiramdam ng mga hayop sa supernatural. Kadalasan daw ay unang inaatake ng masasamang espiritu ang mga alagang hayop upang hindi mabigyang babala ang mga amo nito. Mahilig din sa hayop ang tatay niya, kaya ang isipin pa lang na papatayin ng masasamang elemento ang mga alaga nito ay hindi nito kaya. Kaya minabuti na lang nitong huwag nang mag-alaga ng hayop. Inisip noon ni Johan na kung hindi siya involved sa mga kawirduhan ng tatay niya ay pwede na siyang makapag-alaga ng aso. Ngunit nang maging miyembro naman siya ng sindikato ay lalong naging mas hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Ayaw niyang mag-ala John Wick kapag nadali ng mga kaaway niya ang kanyang alaga. Ay, nako. Kailan kaya ako magkakaroon ng aso? Papangalanan kong... Napamaang siya. Talagang naisip niya pa ang tungkol sa aso habang naroon sa barkong nagmumulto. Distraction lang ang hatid sa kanya ng asong... Napasigaw na lang si Johan nang biglang nabutas ang sahig na tinutungtungan niya at nag-shoot ang kaliwa niyang paa hanggang hita. Ang lakas ng sigaw niya, pakiramdam niya ay nahiwa ang kanyang laman. Una niyang naisip ang kalawang ng barko. Tetano. Tangina. Deus? Deus? Napasigaw siyang muli. Sa tagal na ng panahon mula nang una niyang magamit ang spell, ay hindi na niya naaalala kung paano ang humingi ng tulong sa Diyos. Hinihingal siya habang pilit na inaangat ang sarili hanggang sa makaupo siya sa sahig. Hinila niya ang kaliwang binti. Gigil na napasigaw na naman siya nang umantak ang kirot sa kanyang hita. Gamit ang lente ay tinitigan niya ang pinsala noon. Bisit talaga! Isang dangkal na pahabang hiwa mula sa kalagitnaan ng kanyang hita hanggang sa itaas ng tuhod. Ibinuka niya iyon at may kalaliman din. Kung hindi maaagapan ay baka maubusan siya ng dugo. Hinubad niya ang suot na Hawaiian shirt at iyon ang ipinantali sa hita. Kaagad na kumulay ang pula sa polo dahil sa lakas ng pagdurugo noon. Naku naman, mutang... Kailangan na niyang makaalis. Ayaw mawala sa isip niya ang tetano. Kahit pa nga, maaari ding blood loss ang ikamatay niya. Tumayo siya ng dahan-dahan, ngunit napahinto rin. May naririnig siyang mga langit-ngit sa sahig. Bibigay ang tinatapakan niya. Ano kaya ang babagsakan niya kung sakali? Ayaw niyang alamin. Penersa niya ang kanang binti upang makatalon patungo sa unahan. Bigla ngang nag-collapse ang tinatapakan niya at damang-dama niya ang pagguho noon. Kaunting-kaunti lang ang agwat niya sa bumigay na sahig nang maglanding siya sa unahan. Ngunit ramdam pa rin niya ang pagbaba ng sahig. Bibigay rin ang tinutungtungan niya. Nagmamadali siyang tumakbo kahit iika-ika. Naghalo ang kaba, yamot at frustration niya. Nagpaulan na naman siya ng sangkaterbang mura habang tumatakbo. Pwisit! King inot! Pwisit! Maya-maya ay kumahol na naman ang aso. Putang ina mo kang aso ka! Ikaw ang pahamak sa buhay ko eh! Nakita niya iyon sa isang pinto sa kanan. Ayaw na niyang sumunod dito dahil baka kamalasan na naman ang hatid noon. Iyong pinto sa kaliwa ang tinungo niya. Ngunit sa malas ay ayaw bumukas noon.
paparating na ang gumuguhong sahig. Punyeta! No choice. Sumunod siya sa aso. Hagdan pababa ang nasuungan niya. Sinundan niya ang aso na dire-diretsong nagtatakbo hanggang sa mawala na iyon sa kanyang paningin. Cargo hold ang nasumpungan ni Johan. May mga piraso ng kahoy doon na tila bahagi ng nawasak na crate. Akmang lalapitan niya ang mga iyon nang tahulan siya ng aso. Sa wakas ay nakita na rin niya kung saan nagmumula ang kahol na iyon. Sa isang kulay brown na asong namumuti na rin ang mga mata at nakalitaw ang mga ngipin dahil sa labis na kapayatan. Gusto niyang maawa sa aso dahil sa naisip niyang sinapit nito sa barko. Ngunit bago pa siya lamunin ng habag ay nagkulay sepia na naman muli ang paligid. May isang pagkalaki-laking crate doon at ilang drum na may tatak ng government property. Toxic, fragile, do not touch at this side up. Ngunit ang crate ang pinaka humuli sa kanyang atensyon. Nakita niya ang dalawang crew na naroroon at nagche-check ng mga kargo. Kasama ng mga iyon ang aso. Wala sa loob na napangiti si Johan. Kung sa Pilipinas ay aspin ang asong iyon, may collar ito sa liig na may nakalawit pang maliit na angkor. Sumusunod lamang ito sa dalawang crew. Nang matapos na sa pag-check ang dalawa, ay kinambatan na ng mga iyon ang aso. Subalit nakatayo na ang mga balahibo ng aso habang nakatingin sa malaking crate. Umaangil na rin ito, bagaman hindi naman niya naririnig. Binalikan ng isang crew ang aso at hinila na sa collar. Kasabay noon ay bumigay ang isang panig ng crate. Bumukas iyon at sumambulat ang tubig at nabasag na salamin. Bumalandra mula roon ang isang malaki at pangit na isdang kulay itim. Nagpapasag iyon at humampas ang malalaking palikpik sa mga drum. Dali-daling binuhat ng crew ang aso na kahol ng kahol at umakyat ang mga iyon. Kaagad ding naglaho ang mga aparisyon. Napasinghap si Johan, dala ng pinagsamang gulat sa nakita at sa pagkirot ng kanyang hita. Ano ang isdang iyon? Hindi niya gaanong naaaninag pero pangit, maitim, may malalaki at matutulis na pangil. Ngunit may pakpak ng paniki. Sigurado siyang isda iyon dahil sa hugis at buntot, ngunit ang palikpik noon ay mistulang sa paniki. Hindi na maganda ang kutob niya. Iika-ikang lumabas ng cargo hold si Johan, ngunit hindi pa man siya nakalalayo ay nasalubong niyang muli ang multo ng kapitan. Rektang tumutok sa kanya ang malabong abuhing mata nito. Nagbagong muli ang paligid. Nagkakagulo sa cargo hold at sa labi. Nagtatakbuhan ang mga crew. Bawat isa ay armado ng baril. Pinagbabaril ng mga iyon ang higanting isda na nagwawala sa kargo. Isang itim na anglerfish pala iyon. Nakilala niya dahil sa nakalawit na laman sa bandang ulo nito. Ngunit dala ng marahil na makapal na balat ay hindi tinatablan ang isda. Tinamaan ang mga drum na kasama ng crates. Tumagas ang laman noong kemikal. Nagtakbuhan muli paakyat ang mga crew. Sinundan ng tingin ni Johan ang mga nagtakbuhan. Umalon ang aparisyon at ang sunod niyang nakita ay ang chart room ng muli. Doon ay ikinagulat niya ang nakita. Ang kapitan. Kaharap nito ay isang nilalang na mistulang pagi na may mukha ng tao. Baka sa mukha ng kapitan ang takot. Hindi niya maunawaan ang usapan ng mga iyon, ngunit sunod-sunod ang tungo ng kapitan. Pagkatapos ay naglaho ang pagi.
may isinulat sa chart ang kapitan. Forneus. Nahihilo na si Johan sa bilis ng mga pangyayari. Nasa cargo hold na siyang muli. Hawak ng taong pagi ang tagiliran ng higanting isda. Tila bumubulong iyon. Pagkatapos ay ibinuka ng angler ang bibig nito at bumuga ng hangin. Ora mismo ay napahawak sa kanilang mga liig ang mga crew. Tila hirap na hirap huminga ang mga iyon. Nandidilat ang mga mata, habol ang paghinga. Pati ang aso ay nakita niyang namimilipit sa sahig sa paghihirap na makasagap ng hangin. Iniwas ni Johan ang paningin. Lumutang ang taong pagi at ang higanting angler. Nilapitan ng mga iyon ang bawat isang crew na nakahandusay sa sahig. Sa labis na sindak ng mga pobre ay isinangga ang mga braso sa mukha. Hiningahan ng angler ang bawat matapatan noon at dooy nagtatapos ang paghihirap ng mga biktima. Kaya pala bakas ang takot sa mukha ng bawat multo ng crew. Tunay palang katatakutan ang nakita ng mga ito bago pumanaw. Samantala, ang kapitan naman, bago bawian ng buhay, ay naiabot pa sa operator ng communication system ang kapirasong papel na pinunit nito kung saan nakasulat ang salitang Forneus. Dali-dali namang nagpadala ng mensahe ang operator gamit ang Morse code. Hawak nito ang papel at hirap na ring tumipa dahil sa tila kemikal na humalo sa hangin. Itinitipa na nito ang nakatala sa papel nang biglang lumitaw ang taong pagi at ang isda. Nanlaki ang mga mata ng operator nang hingahan ito ng angler sa mukha. Hinablot ng taong pagi ang papel. Pagkatapos ay nilingon niya si Johan. Hindi nakakilos ang kasador na pugante. Nakikita ba siya ng taong pagi? Biglang sagot ay nginisihan siya noon bago ito naglaho. Nawala rin ang aparisyon sa kanyang harapan. Muling nagparamdam ang kirot sa kanyang sugat. Hindi na yata niya kayang manood pang muli ng mga aparisyon. Mauubusan na siya ng dugo. Naalala niya bigla ang St. Benedict's Medal. Kung hindi iyon napigtas ay hindi siya madidisgrasya ng ganoon. Deus. Hindi na talaga niya maalala ang kasunod. Mawawala na siya ng ulirat. Napasandal na lang siya at dumausdos. Nahihilo na siya. Narinig niyang muli ang kahol ng aso. Utang na loob. Tama na. Bulong niya sa pag-aakalang may makikita na naman siyang pangitain. Lumapit sa kanyang mukha ang maayos na mukha ng aso. Dama niyang dinilaan siya noon sa mukha. Pagkatapos ay kinagat noon ang laylayan ng kanyang pantalon at hinila. Magaang ang pakiramdam ni Johan. Makakasama yata siya sa multo ng Orang Medan.